naputol yung video. Continuous ko na lang. Tapos yun, kinabit ko na siya. Tapos tinesting ko. Ipit natin sa kamay, sa paa ko yung tinesting ko siya para makita nyo na magalaw. Meron ako dito itong baterya na 12 volts. Yung pinagpalitan ko ng baterya, bumili kasi ako ng 2SM na baterya. Ito yung luma, tinanggal ko. Hindi ko na isinuwap. Inuwi ko na lang sa bahay para pag nagkaka-brown out, ginagamit ko siya para sa mga ventilador. Ginagamitan ko ng converter. Tapos ito naman, baliktaran lang naman to, up and down. Para matesting nyo lang kung okay na yung gawa nyo. Ang hirap, di ko maano. Paano nyo ba makikita? Yan. Ayan po yung gawa ko. Medyo mabagal lang kasi yung bateryang gamit ko. Eh hindi ko na na-charge. May charge ko, mahina na yung baterya eh. Ayan po. Okay naman po siya. Ganun lang po yung pagpalit ng kable. Basta buo yung motor. Kung kable lang po ang naging problema, napakadali pong i-DIY niyan. Papalit lang po kayo ng kable. Gamit yung kable ng bisikleta. Ito pong kableng binili ko, kable lang po ng bisikleta to. Sa preno ng bisikleta. Di ba dalawang klase po to, isang meron pong cover na kulay itim. Pwede nyo rin pong bilhin yun. Kasi yun din po yung pinamalit ko rito. Ito po, yung sa kable rin po ng bisikleta to, kulay itim. Ayan. Pinalitan ko na rin po kasi yan. Kable po na sa bisikleta. Kaya yun lang po. Sa mga naka Ford Links na gaya nung sa aking Ford Links na ganito rin po yung power window. Madali lang pong i-DIY po yun. Basta ang problema lang po kable. Pagpapalit ng kable madali lang po. May 3 tornilyo lang po kayong babaklasin dito. Tapos dito naman po 3 yung sa may motor, tsaka 3 naman ditong kumakapit dito. Tapos tatanggalin nyo lang po sa sakyan. Tapos ito na. Yan po, maraming salamat sa mga ka-Ford Links dyan. Shoutout sa lahat ng ka-Ford Links.